Papuri po sa ating Diyos na buhay. Salamat po sa Panginoon sa araw na ito na ipinagkaloob niya po sa atin. Tayo po ay manalangin. Ama, maraming maraming salamat po sa patuloyan mo pong pagkilos sa buhay po ng bawat isa. Purihin ka, Panginoon, sa lahat ng iyong mga gawa. Maraming maraming salamat po, Ama, na patuloy mo pong inaalaw na kami ay mabuhay pa po at patuloyan pong magawa yung ipinapagawa mo po sa amin. Ama, nawa po sa pasimula po ng pag-aaral po namin muli dito po sa Book of Genesis, sa pasimula po, Panginoon, ay nawa patuloy po kami bigyan ng karunungan at kaunawaan po sa iyong mga nais ipasabi sa amin sa umagang ito. Humingi po kami ng tawad kung may mga nakikita kang hadlang sa iyong malayang pagkilos sa aming mga buhay. Patawarin mo po kami, Panginoon. Pakalinisin mo po ang bawat isa sa amin at salamat po sa patuloyan mo pong pagkilos sa buhay po ng bawat isa sa amin, aming makapangyarihang Diyos. Maraming maraming salamat din po sa kayusan ng aming mga ginagamit para po sa live na ito. Lord, nawa po ay patuloyan mo nga po kaming kausapin at ipaintindi mo po sa amin, Panginoon. Although hindi po naman talaga kaya naming unawain kung gaano kalawak ang pagkilos mo po sa aming buhay. Ama, salamat po sa patuloy mo pong pagbibigay sa amin ng karunungan at kaunawaan po. Di man namin ito maintindihan pero naniniwala kami na talagang ikaw ang Diyos na lumalang ng langit at lupa. Purihin ka po aming Diyos na buhay sa lahat ng papuri, pagdakila at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Dito na po tayo sa Book of Genesis, chapter 1. Sa Diyos po palagi ang kapurihan at tanging pasasalamat. Salamat sa Panginoon sa lahat po ng kanyang mga gawa. So dito po natin makikita yung pasimula po dito po sa chapter 1. Bago ang simula, ang unang 5 araw ng paglikha, maging yung ika-6 na araw ng paglikha, ang paglikha ng tao. Po. So dito po makikita po natin po na talagang totoo po ang ating Diyos. Po, totoo po ang ating Diyos. Sabi nga po dito sa okay, title po muna tayo. Ayan, ang title nga po is The History of Creation, Genesis chapter 1. So dito po no po na makikita nga po natin yung pag yung nilikhang mundo dito po sa Genesis chapter 1 po hanggang chapter 2 nga po ito yung specifically kung paano po nalikha po ang tao. Pero dito nga po sa Genesis chapter 1 makikita po natin yung pasimula po. Sabi nga po dito sa awit 19 verse 1, ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay ipinapakita ng kalawakan. So di po ba may mga tao po kasi na hindi po naniniwala sa Panginoon. Pero if you will just look around po, sino ang lumikha ng lahat ng nandito sa mundong ito? Sino ang lumikha sa atin? So ito ang sagot, awit 19:1, ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay ipinapakita ng kalawakan. So marami po no po na pag-aaral about creation nga po, kung saan ito nagsimula at kung paano ito nagsimula po. So dito po yung sagot nga sa awit 19 verse 1. At dito pa po sa Roma chapter 1 verse 20, nang sabi pa po ay mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kaniyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagkadiyos ay maliwanag na inihahayag ng kaniyang mga ginawa.
kaya't wala na silang maidadahilan pa. The more nga po kasi na tinatry ng mga dalubhasa na pag-aralan ang mundo, lalo silang may nadidiscover na bagay na lalong nagpapa-complicate doon sa bagay na naintindihan na po nila. Kasi nga, hindi po kaya talagang ipaliwanag, no po? Yung isang words lang, hindi po kayang ipaliwanag, no po, ng isang sitting lang kung paano nga talaga nilikha ng Diyos ang mundong ito. Kasi kung iisa-isahin po natin, hindi po tayo matatapos. At yan nga po, may mga ilang bagay po na talagang nilikha ng hanggang ngayon, hindi pa rin talaga maipaliwanag ng sensya at ng mga nag-aaral po ng mga dalubhasa about nga po dito sa ating mundo. Ano po, meron pa nga pong isang bansa na talagang millions of dollars ang kanilang um, ginagastos para lang maintindihan ang mundo. Sabi nga nung author ng isa kong binasa, sana hindi na lang nila pinapagkagastosan nga kasi nga hindi talaga maiintindihan, no po, ng tao kung paano nga talaga nilikha ang mundo. Po, kasi talagang meron at meron talagang matutuklasan na another magpapa-complicate o magpapakomplikado dun sa bagay na natuklasan na. Ano po? So, nawa ay talagang ano po, maniwala tayo na talagang ang Panginoon po ang lumikha ng langit at lupa at talagang hindi natin lubusang maiintindihan po kung paano ito nalikha. Pero sabi nga dito sa ikalawang Timoteo chapter 3 verses 16 hanggang 17, lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Sabihin mo nga po, kapangyarihan ng Diyos. 'Di ba? Mismong yung word na kapangyarihan ng Diyos, hindi po natin ito lubos talaga na nauunawaan pa. No po? Kasi hindi natin ito kayang i-explain talaga yung kapangyarihan ng Diyos. Pero maaasahan natin ang kapangyarihan ng Diyos na talagang kikilos po at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Ano po? At kung aalamin nga po natin kung sino po ang author po ng Book of Genesis ay si Moses po ang inalaw ng Panginoon na makapagsulat po nito. So imagine po, si Moses naman, di po ba sa Genesis, ang pinaka nakita nating unang character doon ay si Adam and Eve. And sumunod na po si Cain at Abel. Ang ibig ko pong sabihin, parang malayo pa bago si Moses. Di po ba? So talagang hindi po natin pwedeng lubos na maintindihan ang pagkakalikha po sa mundong ito. Napaka-komplikado po. Nakaka-mind-blowing. Sabihin, kamangha-mangha. Sabihin mo nga, kamangha-mangha. Kamangha-mangha po ang pagkalikha sa mundong ito. Ano po? Pero yun nga po, tulungan tayo ng Panginoon na talagang maniwala tayo na ang lumikha nga po ng mundo ay mula po sa kapangyarihan, mula po sa makapangyarihang Diyos. Po. So ang Bible po kasi hindi lang po ito basta aklat. Hindi lang po ito basta aklat ng history o aklat ng agham o aklat ng mga pasimula. Po. Talagang ito po ay kinakasihan po ng ating Panginoon.
po, para po patuloyan tayo na matuto kung ano ang totoo. Po, para masaway tayo sa mga mali nating paniniwala at maituwid tayo. At para patuloyan tayong makapamuhay ng may kabanalan. Sabihin mo nga, makapamuhay ng may kabanalan. Amen? So, purihin po ang ating Panginoon. So, ibig sabihin nga po ng Genesis ay pasimula. Okay po. So, ang Genesis ay nagbibigay ng pundasyon para sa mga doktrina ng kasalanan, ang pagkahulog o yung the fall, pagtubos, katwiran. Nandito din po sa Book of Genesis ang pangako ng Misayas at ni Hesukristo, ang personalidad at katauhan ng Diyos. Nandito din po yung kaharian ng Diyos. Ipapakita din po dito sa atin sa Book of Genesis yung pinagmulan po ng kalawakan, yung order at pagiging komplikado nito, ang solar system, ang kapaligiran at hydrosphere, yung buhay. Ipapakita din po dito yung na ang likha po ng Panginoon ay lalaki at babae lamang. At makikita din po natin dito na mismong ang Panginoon ang nag-bless o nagkasal po kay Adam and Eve. Makikita din po natin dito yung mabuti at masama. Yung pinagmulan po ng wika, ng pamahalaan, ng kultura, ng bansa, at ng relihiyon. Po. So talagang komplikado po ang ating pag-aaralan. Again, di man natin talaga lubusang maintindihan po kung paano po nilikha ang daigdig na ito, ay makakaasa po tayo sa ating Panginoon. Amen. Purihin po ang ating Diyos na buhay. So dito na po tayo po sa Genesis chapter 1 verse 1. Sabi po dito, in the beginning, God created the heavens and the earth. So dito pa lamang po sa pagkakasulat po sa verse 1, makikita na po natin na ang Diyos po talaga ang lumikha. Sabihin mo nga, ang Diyos ang lumikha. Ano po? So ibig sabihin po ay hindi po nangyari by chance ang mundong ito. Hindi po aksidente ang mundong ito, kundi merong Diyos na makapangyarihan sa lahat na lumikha po nito. Amen? So, ang Diyos ang lumikha ng mga kamangha-manghang bagay na nakikita natin dito sa mundo, sa himpapawid, at maging sa atmosphere. Po, sabi nga po, alam niyo po, ay hindi po ba tayo dito, yung lahat ng nandito po, maging yung mga planeta, ay consist po ng isang galaxy. At ayon po nga sa ating mga dalubhasa, no po, ay may iba pa pong galaxy maliban po sa pinaglalagyan po natin. No po. At bago ka makapunta sa isang galaxy, from galaxy to another galaxy, it would take millions of years para makapunta doon. Imagine, napakalawak po ng sinasabing daigdig na ito. God created the heavens and the earth. Napakalawak. Sobrang lawak na, again, hindi pa po nadidiscover yung iba. May mga hindi pa nadidiscover. Yes, hanggang ngayon, hanggang sa ating panahon na, di ba, mga high-tech na po talaga sa ating panahon ngayon. Pero may ilan pa rin pong hindi nadidiscover ang mga tao sa ating kapanahonan ngayon na mga bagay dito sa mundong ito. Pero ang Diyos no po, alam niya ang lahat ng ito. Hindi po aksidente ang mga bagay na nakikita po natin. Amen? In the beginning, God created the heavens and the earth. So,
So sa pasimula pa lang po, talagang makikita na po natin na ang Diyos nga po ang lumikha po ng lahat ng iyong nakikita. Maging yung mga hindi pa nakikita visibly ng ating mga mata. It was God who created, who defined this world na po at yung mga bagay na hindi pa natin nakikita. Hindi po ito aksidente. So kung naniniwala po tayo na ang Diyos ang lumalang ng langit at lupa, ay ibig sabihin maniniwala na po tayo sa iba pa pong sinasabi ng salita ng Diyos. Wala po tayong magiging problema. Pero kung sa pasimula pa lang, meron ka ng doubt na ang Diyos ang lumikha, ay mahihirapan ka pong intindihin o maniwala sa iba pa pong mga sinasabi ng salita ng Diyos. Po, purihin ang ating Panginoon. So gaano kalawak ang mundong ito. So imagine, sabi sa salita ng Diyos, the earth is His footstool. Imagine kung gaano kalaki ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Grabe po, no? Grabe po. So talagang may mga may mga bagay po talaga 'di ba na nararanasan natin na nakakapag-down sa atin, ano po? Mga problema, mga pagsubok, mga kahirapang ating nararanasan na para bagang maliit ang ating Diyos na pinaglilingkuran, hindi po ba? Pero kung talagang lalawakan mo ang iyong kaisipan, ano po, kung manonood ka ng mga videos sa YouTube about the creation, sobrang mamamangha ka po. At lalaki din ang pagtingin mo sa Panginoon. Lalawak din ang pagtingin mo sa Panginoon. Opo, na sobrang laki ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya talagang masasabi mong, Lord, sobrang buti mo po na kami wala pang gatuldok. No po, yung earth po, no po, wala pa tong gatuldok kumpara sa ibang creation, kumpara sa ibang nilalang. Pero mahal na mahal ng Diyos yung nasa mundo, which is tayong mga tao. Iba? Na talagang ipadadala niya pa ang ating Panginoong tagapagligtas para maligtas ang tao. Po, purihin ang ating Panginoon. So nilikha ng Diyos ang langit. No po. Hindi lang ito typical na kalawakan, no po. May mga laman po itong kalawakang ito. Example na po ay yung Milky Way. Yun po yung ano, no? Nasa the heavens pa lang tayo. Grabe po, no? Yung Milky Way po, naglalaman po siya ng 200 billion stars. Imagine, kapatid, yung Milky Way, naglalaman siya ng 200 billion stars. No po? Ayon po sa mga, yun nga po, maliit lang po talagang Earth kumpara sa bituin. Po, kumpara sa bituin, napakaliit lang po talaga ng Earth. Kapatid, mismong yung star. Kasama siya sa mga bituin. Yung sun pala, rather. Yung araw. Po, kasama yan sa mga bituin. Po, imagine, kapatid. Imagine. Imagine that. Po, kaya, nakakapanliit talaga. Yung kapag nagpe-pray tayo, Lord, bigyan mo ko nun, ha? Lord, bigyan mo ko niyan, ha? O Lord, dapat ganito, ha? Alam mo yun yung, kung grabe kang mag-utos sa Panginoon. Sobrang liit natin na tao. Ang ibig sabihin ko,
kumpara sa ibang creation ay maliit lang talaga ang tao. Grabe po, no? Kamangha-mangha po. So sabi dito, aabutin ng 250 million na taon, no po, para magawa na maikot natin yung isang buong pag-ikot, para maikot mo yung ano po, yung Milky Way pa lang, no po, ay 250 million years ang kailangan, no po, para magawa yung isang buong pag-ikot. Pero ang pinag-uusapan natin dito ay yung sa Milky Way pa lang o yung kalawakan na nakikita ng ating mga mata. No po. Pero meron pa po diyang mga iba't ibang hugis. May mga spiral pa dyan, spherical cluster, no po, at iba't iba po na humigit kumulang 20 million trillion na milya. Milya po, no po, 20 million trillion miles away. No po, yung ibang mga bagay mula po dito sa distance ng Earth. Imagine, iba? Nalulula na po ba kayo? Habang ang binabasa ko to, pawaw ako ng pawaw. Grabe. Kamangha-mangha po talaga ang paglikha po ng Panginoon sa sanlibutang ito po. No po, kamangha-mangha po. Nasa heavens pa lang tayo. Punta na po ba tayo sa earth? Ayan, purihin ang Panginoon. No po. So God created the heavens and the earth. Again, may mga hindi pa po talaga tayo nakikita na within yung visibility ng ating mga mata. Po. So, pero yun nga, again, hindi po ito nangyari by chance. Po. So, tulungan talaga tayo ng Panginoon na patuloyan nating paniwalaan ang ating Panginoon. So, ang Diyos po ang nag-design ng mundong ito. Okay po. So, purihin ang ating Panginoon. Okay po. So, punta po tayo dito sa verse. Sa pangalawa po, sabi nga, verse 2, ang mundo noon ay wala pang anyo at wala pang laman. Ang tubig na bumabalot sa mundo ay balot ng kadiliman at ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. So ang sinasabi po dito ng mga dalubhasa po ay nangyari na po dito yung binagsak po si Lucifer at ang kanyang mga kampon po at ang kanyang mga cohorts, yung mga sumamang anghel kay Lucifer. No po, na may gap between verse 1 and verse 2. May ages. No po, bago yung mangyari yung sinasabi sa verse 2, may napakalaking gap po muna. No po, bago mangyari yung verse 2. Okay po. So makikita po natin sa verses 3 to 5 po yung first day of creation. Yung pagkagawa po ng Panginoon sa light and He divided it from the darkness. At makikita naman po natin sa verses 6 hanggang 8 yung second day po ng creation that God makes an atmospheric division. And sa verses 9 to 13, makikita po natin yung third day of creation. The land is divided from the sea, plants, and all types of vegetation are created. So makikita po natin po na nilikha po muna yung etong sa verses 9 hanggang 13, nilikha po muna yung plants, yung all types of vegetation. Nilikha po muna bago malikha yung
Makikita po natin dito sa 14 to 19 yung sun, moon, and stars. Di po ba? Kasi di ba yung base nga sa pag-aaral din, hindi dapat may enough sunlight yung plant to grow. Diba? Dapat may enough sunlight. Pero makikita natin from the creation muna po, nauna yung plants. So nag-grow yung plants even without the sun, even without the moon, even without the stars. Po, na talagang may relation po ito sa pinag-aralan natin sa Revelation chapter 21 na hindi na kailangan ng sun, di ba? Kasi ang Diyos na ang magiging mismong liwanag. Po. So talagang kamangha-mangha po ang pagkakalikha. Again, di na po natin talaga iisa-isahin kasi hindi po tayo matatapos. Kung iisa-isahin po natin ang kung ano po yung mga nilikha. Okay po, kasi napaka dami po ng nilikha po ng Panginoon. Kasi, for example, like nung as a plant, sinabi lang yan na plant, pero iba't ibang klase pa yan ng plant. Ng vegetables. Iba't ibang klase pa din ng vegetables yan. Okay po. So yung fifth day po, nilikha po ng Panginoon ang birds and sea creatures. Ano po? So iba't ibang klase din po yan ng ibon at iba't ibang klase din po yan ng sea creatures. And on the sixth day po, ito na po yung creation of man. Po, na specifically mababasa po natin sa chapter 2. Kung paano nga po yung paghalikha po sa tao. Kasi yung sinasabi po dito sa 24 to 25, ang sabi po dito, pagkatapos sinabi ng Diyos magkaroon ng iba't ibang uri ng hayop sa lupa, mga hayop na maamo at mailap, malalaki at maliliit. 25, nilikha ng Diyos ang lahat ng ito at nasiyan siya sa nakita niya. 26, pagkatapos sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa lahat ng uri ng hayop, mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad at gumagapang. 27, kaya nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae, ayon sa wangis niya. Sabihin mo nga, ayon sa wangis ng Diyos. Yes po. So ayon sa wangis ng Diyos, kaya nalikha ang tao. So ibig sabihin, walang yung evolution of man. Mga kapatid kong minamahal, sa Panginoon po tayo galing. Hindi po tayo galing sa hayop. Ano po? Ng tao ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Ano po? At ang nilikha lang po ay babae at lalaki. Sabihin mo nga, babae at lalaki lang. Yes, babae at lalaki lang ang nilikha ng Diyos. Period. 28, binasbasan niya sila at sinabi. So yung word na binasbasan, dito po nangyari yung marriage. Po. At sabi niya, magpakarami kayo para mangalat ang mga lahi ninyo at mamahala sa buong mundo at pamahalaan ninyo ang lahat ng hayop. Kaya nga napakalaki po ng responsibilidad natin bilang tao. Po? So tayo yung inalaw ng Panginoon na mamahala sa iba pang mga creation. Kasi sa lahat ng nilikha, tayo lang yung nilikhang kawangis ng Panginoon. At sa lahat ng nilikha, tayo lamang po yung hiningahan ng Diyos. No po? Tayo lamang po sa lahat po ng nilikha po. 29, pagkatapos sinabi ng Diyos, ibinibigay ko sa inyo ang mga tanim na namumunga ng butil, pati ang mga punong kahoy na namumunga para inyong kainin. So, ito po, no? So, ito po talaga yung dapat po nating kinakain. Prutas at gulay. No po? So, balik po tayo sa creation ng mga dapat po nating kinakain. 30, at ibinibigay ko sa lahat ng hayop ang lahat ng lunti ang halaman bilang pagkain nila.
At iyon nga ang nangyari. So maging yung pagkain ng hayop na po, mga halaman din po. 31, pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang nilikha at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ika-6 na araw. So base din po sa mga dalubhasa sa pag-aaral po ay ano po no, hindi hindi ito yung pangkaraniwang araw na isang na Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Hindi po. Talagang talagang kasi 'di ba nasabi nga sa salita ng Diyos, ang isang araw sa Diyos ay ang katumbas sa tao ay 1,000 taon. Ang isang araw sa Panginoon, ang katumbas nito sa atin, sa bilang natin ay 1,000 taon po. So, nawa ay talagang humanga tayo sa Panginoon. And pati din mismo yung paglikha sa tao. Po, nakikita mo lang may mata yan. Nakikita mo lang may ilong yan. Nakikita mo lang may bibig, may tenga, may kamay. Pero kapatid, napaka-komplikado din ng katawan ng tao. Po, yan ay hindi lang mata. May iba-ibang parte yan. Yan ay hindi lang ilong. May iba-ibang parte yan. Po, kasi mas lalo kong humanga sa Panginoon nung nag-aral ako sa caregiving. Caregiving pa lang, hindi pa nurse yun. Duguan ng pag-aaral. Yung brain ng tao, hindi lang basta brain yan, may iba't ibang parte yan. At katawagan, madugo po. Kaya nga, grabe pong ka-espesyal ang tao sa Panginoon. At kung hindi mo pa naiintindihang espesyal ka, pag-aralan mo kung paano nilikha ang tao. Yung iba't ibang parte ng katawan ng tao, pag-aralan mo po. Ikaw mismo pag-aralan mo. Lalo kang mamamangha sa Panginoon. Opo, lalo ka mapapasabing, Lord, napakabuti mo po. Po, kasi hindi lang yan basta nilikha. Opo, may iba't iba pong sistema ang katawan natin. Po, pero they are united as one. But iba, di ba? Digestive system, reproductive system, di po ba? Alam ko at hindi ako nagkakamali, may 11 po. Grabe po mga kapatid. Grabe po ang pagkalikha ng Panginoon dito po sa ating ginagalawan at mismong sa tao. And imagine, nauna muna yung mga kakailanganin ng tao bago nilikha ng Diyos ang tao. Imagine. Po, talagang tayo yung pinaka-espesyal sa lahat ng nilikha ng Diyos. Sabi pa nga po dito, Efeso chapter 1 verses 3 to 5, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, ibinigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit. Bago pa man niya likhain ang mundo, pinili niya na tayo para maging banal at walang kapintasan sa paningin niya. Dahil sa pag-ibig niya, noong una pa'y itinalagan niya na tayo para maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Ayon na rin ito sa kanyang layunin at kalooban. Kaya kapatid, wag na wag mong ida-down ang iyong sarili. Wag na wag mong titignan ang sarili mo as mababa. Kasi mismong ang Diyos na lumikha sa iyo ay binigyan ka ng pansin. No? Binigyan tayo ng pansin ng Diyos. Isa-isa. No? Hindi isa-isa. At bago palikhain ang mundong ito, pinili ka na niya. Sabihin mo, pinili na ako ng Diyos. Yes. Imagine.
Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Pipiliin ako? Pipiliin ka? Pero ginawa niya, kapatid. Pinili niya tayo para maging banal at walang kapintasan sa paningin niya. Kaya kung may mga nakikita kang weaknesses sa'yo, mga flaws, ay sa Panginoon, wala kang kapintasan. Ikaw ay perfectly and wonderfully made. Po. So talagang mahalin mo ang pagkapili sa iyo ng Panginoon, ang pagkapili sa atin ng Panginoon. Appreciate God every day po. At pwedeng mas lawakan mo pa ang pag-aaral dito po sa Genesis chapter 1 para lalo ka pang mamangha sa Panginoon na ating pinaglilingkuran. Para talagang mabigyan natin siya ng karapat-dapat na pagrespeto, karapat-dapat na papuri, karapat-dapat na pasasalamat po. Kasi sa lahat talaga ng kanyang nilikha, may mga nilikha po talaga na hanggang ngayon hindi pa na-discover po. Kasi the more they try to discover it, the more na may na-discover ulit sila na another complicated na bagay sa mga nilikha ng Diyos. Kaya tayo, kapatid, pumanatag na lang tayo. Pumanatag na lang tayo. Pero salamat nga sa Panginoon sa mga nakaka-discover ng mga bagay-bagay dito sa mundo. Purihin ang ating Panginoon. So salamat po sa Panginoon sa araw na ito na kamangha-mangha po talaga ang pagkalikha ng Panginoon. No? Paano nga kaya? Kasi kapatid, again, di naman kasi tayo mga scientist para talagang ma-explain ng mabuti. Pero nawa ay talagang dito pa lang sa verse 1 na sinabing, in the beginning, God created the heavens and the earth. Ay patuloy na tayong mamangha sa Panginoon at lalo pa itong magdulot sa atin ng lalo pa nating pag-ibig sa ating Panginoon. Because before the foundation of this earth, God chose you. Purihin ang ating Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat po. Salamat po. Noon pa man, inibig mo na kami. Noon pa man, pinili mo na kami, Panginoon. Lord, nawa, patuloy naming ma-appreciate ikaw sa aming buhay. At talagang mapahalagahan ka namin. Mabigyan ka namin ng priority sa buhay na ito. I-prioritize ka namin, Panginoon. Pahalagahan namin lahat ng iyong ginagawa sa aming buhay. Di man namin kayang i-explain kung paano mo nga ba sinasolve ang mga bagay-bagay, Panginoon. Paano nga ba umiikot yung yung mga planeta sa galaxy. Paano nga ba ito hindi nalalaglag? Paano ito nandun pa rin sa kanilang kinalalagyan, Panginoon? Paano ang mundong ito ay nasa order pa rin, Panginoon? Lord, salamat. Patawarin mo po kami, Panginoon, na kung hindi kami naging mabuting katiwala sa mga bagay na ipinagkatiwala mo sa amin, Panginoon. Tawarin mo po kami. At salamat po sa araw na ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na pangalagaan po talaga itong mundong ito. Isa kami sa maging way para magtapon kami ng basura sa tamang tapunan, di yung kung saan-saan. Panginoon. Hindi kami magsunog ng mga plastic na nakakasira sa ozone layer. Kundi maging isa kami, Panginoon, sa mga nagpoprotekta po
dito sa iyong nilikha. Na yun naman po talaga yung isa po sa responsibility namin, ang pangalagaan ang iyong mga nilikha. Maging mabuti kami sa mga alaga po. Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Salamat po. Before the foundation of this world, you chose us. Pinili mo na kami, Panginoon, upang patuloy ang makapamuhay ng may kabanalan at naaayon po sa iyong kalooban. Patawarin mo rin kami, Panginoon, kung may mga ginawa po kami na hindi po ayon sa iyong kagustuhan. Patawarin mo po kami sa mga lugar na napuntahan na hindi mo naman pinapapuntahan sa amin. Patawarin mo po kami, Panginoon. Salamat po sa patuloyan mo pong pagbabago ng aming kaisipan upang patuloyan po na makagawa kami ng ayon talaga sa kagustuhan mo, Panginoon. Maraming salamat po sa araw, sa napakagandang araw na ito ay pinagkaloob mo po sa amin. Purihin ka po, Ama, sa lahat ng ito. At salamat din po sa patuloy pagtagpo mo po sa pangailangan ng aming daddy at ng aming buong pamilya, ng aming Pastor Lito at ng kanyang buong pamilya, ng mga kapatiran po from Miracle of Life and kapatiran po from other fellowship, naging mga kapatiran from Apayao. Maraming salamat po, Ama. Salamat po sa lahat po ng mga nakakapanood at nakakapakinig ng live na ito. Patuloyan mo po kaming pamanghain sa iyo, aming Panginoon. At lalo pa po itong magdulot ng lalo pang pag-ibig sa iyo, aming Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, aming Panginoon. At salamat din po sa buhay po ng aming Nanay Nelia. Patuloyan mo siyang kupkupin, palakasin at patatagin. Gayon din po si Mamay, Panginoon. Salamat po sa patuloyan mo pong himalang ginagawa sa kanyang buhay at sa provision po sa lahat po ng kanyang mga pangangailangan. Sa sino man pong nakakaranas ng pagkakasakit o ng anumang kanilang pangailangan, Panginoon. Salamat po. Ikaw po palagi ang naghihimala po sa aming mga buhay. Salamat po, patuloy ang katagpuin mo po ang pangailangan ng bawat isa. And yes, Lord, from the very beginning, kinatagpo mo na po ang aming pangailangan. Nilikha mo na po yung kakailanganin ng tao before po kami likhain. Kaya maraming salamat po na alam mo po talaga ang aming mga pangangailangan. Purihin ka po, aming Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa Panginoon sa araw na ito, maging sa lahat po ng patuloy ang nakakasubaybay po sa ating online Bible study. Purihin po ang Panginoon. Today is August 2. Ayan, malapit na po ang pag-end ng 2024. Ano po? Salamat sa Panginoon sa patuloy niya pong pagsama sa atin. And yes po, Augusto, i-date po natin. Nagpasimula ulit tayo sa Genesis chapter 1. Amen. Purihin ng Diyos na buhay. Amen. Salamat po sa buhay po ng ating daddy at ng aking mga mahal sa buhay, Nanay Nelia, Papa Mar, maraming salamat po sa Panginoon sa inyo pong buhay. And yes, happy birthday po sa lahat ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating pastor dito at ng kanyang mga mahal sa buhay. Salamat din po sa ating Ate Rosel at sa kanyang mga mahal sa buhay, kay Mama Len, kay Kuya Ronnie, at sa buhay po ng mamay at papay, sa buhay po ng mga mahal po nila sa buhay.
Salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating Teacher Bell, Malinay Granados, Sir Newe, and si Baby Noe. Patuloyan po kayong pamanghain ng Panginoon. Ganon din ang ating kapatid na Hazel at Christian na lalo pang pinapatatag at pinapalakas ng Panginoon. Salamat din po sa patuloy himala kay Mama Lilia. Salamat din po sa ating Nanay Rebecca Kaime na patuloy ding palakasin ng Panginoon at patatagin yung inyong grupo ng 7x7. At salamat din po sa buhay ng nag-iisang pong asawa ng inyong pong mga anak at mga apo. Salamat din po sa ating Nanay Lorna Villanueva Gaya sa inyo din pong pagsisimula ng inyong grupo ng 7x7. At salamat din po sa buhay po ng nag-iisang pong asawa ng inyong pong mga anak at mga apo. Salamat din po sa ating si Lovely, si Carl, si Kiel at Lucas, maging ang ating Tatay Rading, Nanay Lorna, maging si Pretty at si Michael. Patuloy ang taganin ng Panginoon ang inyong pangangailangan. Maraming salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating Ate Erin, ng kanyang mga anak, maging ng ating Sir Bob at ng kanyang pamilya. Maraming salamat po, loobin ng Lord na magkita-kita tayo mamayang gabi sa ating pananalangin. Salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating si Joanna Fegallardo, Nanay Gloria, hello po. At salamat din sa buhay ng mga kapatid ng ating si Joanna, ng kanyang mga pamangkin, mga bayaw at hipag. Salamat din sa Panginoon sa buhay po ng ating Ate LP Anit, Nanay LP. Maraming salamat po sa Panginoon sa inyong buhay. Regards po sa ating pastora at mga kapatiran po dyan sa Mabakaw. Salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating, yes, purihin ng Panginoon. Yes, ang ating kapatid na Jocelyn Kebuan Dekoan Tagudan, yes. Purihin ng Panginoon sa buhay niyo po ng mga taga-Apayao. Nakakamiss po ang lugar ng Apayao. Loobin ng Lord na makabalik po kami dyan sa anniversary po ng 7x7. At salamat din po sa patuliyang himala ng Panginoon kay Crazy at kay Mary Mel, maging kay kapatid na Melchor at sa mga mahal niyo po sa buhay. Purihin ng Panginoon. Salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating Amen. Purihin ng Panginoon. Salamat po sa Panginoon. And yes, pakiingatan po ng Panginoon ang mga mag-aaral. Pasukan na po ulit. Purihin ng Panginoon. Salamat din sa buhay po ng ating Ate Elena Pascual, Kuya Randy, at sa inyo pong mga anak, maging sa nasa sinapupunan po ng Ate Elena. Salamat din po sa Panginoon sa buhay ng ating si Ganda, Hazen. Maraming salamat sa Panginoon sa buhay mo, maging sa buhay ng ating si Hede, ni Bok, ni Azariah at si Atara. Salamat din sa buhay ng Ninong Uda at Ninang Mini, kay Chan at sa kanyang pamilya, maging kay Maymay. Salamat din sa Panginoon sa buhay ng Ninong Darius, Ninang Cynthia at ng kanilang mga anak at patulang himala kay Tito Roger. Salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating Ate Lenny. Ate, maraming salamat sa Panginoon sa buhay mo po. Loobin ng Lord na magkita-kita ulit tayo sa January. Maging ang ating kapatid na Bernie, maraming salamat po sa mga paghatid niyo po sa akin po at sa amin. Maraming salamat po sa Panginoon sa buhay mo po, Kuya Bernie, sa inyong mga anak at sa nag-iisa mo pong asawa. At again, regards po sa mga kapatiran natin from Apayao, from Miracle of Life, and from other fellowship. Everyday po ang ating live at 7:30 a.m. Palagi po sa Diyos ang kapurihan.